Sa mga nagdaang kabanata nang matapos nga nilang mag-usap nila Xiao Chen at Black ay agad na silang nag-teleport patungo sa kaharian ng Xuan, upang tignan ang nangyayari kay Lei Pao at ang sinabi nitong lumutang na Supreme Being. At sa pagpapatuloy din ng kabanata sa kaharian ng Xuan ay makikita ang nagliliwanag sa lungsod sinasabing naramdaman ito ng langit at hindi na ipinagbabawal ang pagkatuyo ng kaharian ng Xuanji. Sa sandaling iyon, lahat ay maaaring makalusot at hanapin ang dakilang kaharian ng kataas-taasang nilalang. Makikita dito ang mga nilalang na biglang nagkaroon ng matinding enerhiya sa kanilang mga katawan at nasisiyahan sila sa pangyayaring ito dahil ito ay isang hulog ng langit. Nasabi pa nga ng isang ito na ang aking Xuan Realm martial artist ay nagdusa ng mahabang panahon, at sa wakas ay oras na upang bumangon. Tuwang-tuwa ang mga martial artist dahil sa pagbagsak ng enerhiya sa kanilang kaharian at labis itong makakatulong sa kanilang lahat upang makatungtong sa Supreme. Nagpatuloy ang pagbagsak ng makapal na enerhiya at pantong ito ay hindi maiwasan ng mga martial artist na matuwa dahil sa labis na biyaya ng kalangitan. Inilipat ang eksena sa mansyon ng Emperor na kung saan nagko-cultivate ito sa loob. At sa panto ding ito ay wala pa siyang alam sa nangyayari sa labas ng kaharian. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa at makikitang malapit na itong matapos. At nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at baka sa kanyang mukha ang pagiging seryoso na sabi pa nga niya na ang pagkakataong ito ay sa wakas dumating na. Bigla namang bumulusok sa kanya ang makapal na enerhiya na kanyang ikinagulat na sabi pa nga niya habang hindi pa din makapaniwala na ito ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang kaninang tahimik na silid ay napalitan ng malakas na tawa ng Patriarch. Habang natatawa ay sinabi niya na itong kalahating kilong mabangis na pag-akyat ng makalangit na kapangyarihan ng Dao, ay sapat na upang maging katumbas ng 100 taon ng aking mapait na cultivation. Matapos niyang magsalita ay nagpatuloy na naman ito sa kanyang pagtawa dahil sa labis na regalo ng makalangit na Dao. Sinabi din niya na pagkatapos ng 10,000 taon ng pasensya, sa wakas ay nakagawa na ako ng pambihirang tagumpay at nakapasok sa pinakamataas na kaharian na ito. Dagdag pa niya na isang martial artist ng Xuan Realm, sa wakas ay maipapakita ang aking mga ambisyon. Ang emperador ng langit at ng mundo, ipaglalaban ko rin ito. At agad din niya tinawag ang kanyang mga nasasakupan na sabi pa nga niya na lahat ng Xuan Realm Supreme Beings, pumunta sa palasyo ng makalangit na emperador. Hali kayo at makita kami sa bulwagan ng makalangit na emperador. Nagulat naman ang mga Supreme Beings sa biglang pagtawag sa kanila ng emperor. Agad silang nag-teleport patungo sa bulwagan ng Emperor upang makita ito. Inilarawan naman ng Emperor ang hitsura ni Li Yunfei. At sabay niyang sinabi na Supreme Yunfei, masyado ka nang matagal sa trono. Oras na para palitan ang pinakamalakas na tao sa mundong ito. Subalit bigla siyang napabuntong hininga nang sumagi sa kanya ang Supreme Body Cultivator, nasabi pa nga niya na mabuti na lang at patay na ang Supreme Body Cultivator. Dahil kung hindi mahihirapan akong patayin ang dalawang pinakamalakas gamit ang sarili kong lakas, hindi ba't nakakatuwa ito sa ngayon? Agad din niyang tinanong ang kanyang nasasakupan na kung ano ang ginagawa ni Li Yunfei kamakailan. Mabilis naman na lumutang ang kanyang nasasakupan na si Dao Zuan. At agad nitong inihayag ang tanong ng Emperor na si Li Yunfei ay nawawala sa mga nakalipas na buwan. Nang marinig ito ng Emperor ay ikinagulat niya ito at malaking tanong sa kanya kung anong nangyari. Dagdag pa ni Dao Zuan na ang huling beses na nakita si Li Yunfei ay noong isang malaking labanan ng tila sumiklab sa Underworld Forest sa kaharian ng Espada. Ang pagkawala ng Li Yunfei ay maaaring may kinalaman dito. Seryoso namang sinabi ng Emperor na ang kanyang pagkawala ay maaaring patay na siya o di kaya naman ay napinsala ito ng malubha. Mariin namang sinabi ni Dao Zuan na hindi natin alam, pero natatakot ako na walang sinuman sa mundo ang makakapatay kay Li Yunfei maliban sa makalangit na emperador, kaya malamang grabe ang pinsala niya. Natuwa naman ang Emperor na at sabay niyang sinabi kay Dao Zuan, na nandito lang ako ngayon salamat sa iyong walang katapusang pag-aalay sa Xuan Realm para makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya. At kapag pinag-isa ko ang mundo, ikaw ang susunod sa linya. Nang marinig ni Dao Zuan ang sinabi ng Emperor ay agad siyang nagpasalamat dito. At nang matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy na naman ito sa kanyang pagtawa dahil sa magandang nangyayari sa kanyang kaharian. Sa kabilang banda naman sa mundo ng Espada, na kung saan naramdaman din ng matandang demon ang mga pangyayari sa Xuan Realm.
Nasabi pa nga niya na inalis na ang pagbabawal sa Zuan Realm. Imposible yun. Dumating naman ang kanyang disciples na nagmamadali na sabi pa nga nito na Master sinuri ko ito at totoo nga ang mga nangyayari. Supreme Being mula sa kaharian ng Zuan ay dumating sa mundo ng espada at ang makalangit na kaharian ay napapaloob sa dami ng bilang, at mayroon silang masamang intensyon. Ikinainis naman ito ng matandang demon na sabi pa nga niya na hindi ito magandang balita para sa akin na mayroong maraming bilang ng Supreme Being sa kaharian ng Zuan. Matapos niyang magsalita ay agad siyang umatake dahil may biglang lumutang na Supreme. At habang naghahanda ulit ng panibagong atake ay sinabi niya na nandito ka at nagtatago, isa ka ba sa Supreme Being sa kaharian ng Zuan? Nagulat naman ang Supreme dahil napansin siya ng matandang demon. Sinabihan din niya ang matandang demon na nasa ilalim ako sa pangangalaga ng makalangit na Emperor. Ang kanyang sinabi ay hindi naman pinansin ng matandang demon at naging seryoso ito. At agad na iwinasiwas ang kanyang espada at sa simpleng pagwas-iwas ng kanyang espada ay nawala ang katawan ng Supreme Being. Nasabi na lang ng matandang demon na akala ko ikaw ay isang uri ng powerhouse ngunit isang fall-onan lang pala ito. Agad din niyang sinabihan ang kanyang disciple na hindi tayo pwedeng manatili ng matagal sa lugar na ito, kailangan na nating umalis dito. Agad silang umalis palayo sa lugar upang maghanap ng bagong mapagtataguan dahil sa hindi maaring malantad ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda naman sa lugar na kung saan nanatili ang grupo ni Lei Pao, nasabi pa nga niya na ang Zuan Wu sect ay hindi para sa sinumang gustong sumama. Dagdag pa niya habang naiinis na muntik na akong mamatay sa ganoong sitwasyon. Habang nagpapahinga ay hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kaharian ng Zuan. Nang bigla namang dumating si Xiao Chen na agad na nagtanong sa kanya na kung ano ang nangyari. Agad siyang lumuhad at nagbigay ng pugay sa Supreme Body Cultivator. Seryosong tinanong ni Xiao Chen si Lei Pao na sabihin sa kanya kung sino ang nilalang na ito. Inihayag naman ni Lei Pao na inaangkin niya na isa sa mga general sa ilalim ng Heavenly Emperor, sa kataas-taasang Qi siya. Napakalakas niya, isang galaw lang ang ginawa niya para talunin ako, baka naabot na niya ang rurok ng supremacy. Nagtataka naman si Xiao Chen sa sinabi ni Lei Pao na sabi pa nga niya na kung mayroon bang Heavenly Emperor sa kaharian ng Zuan. At tinatawag niya ang kanyang sarili bilang Heavenly Emperor sa kaharian ng Zuan, isa itong kay Abangan. Sinabi naman ni Black na pagdating sa usaping kay Abangan ay wala pa akong nakikitang mas mayabang kaysa sayo. Sinabi din ni Xiao Chen na gamitin ang pills na ito upang pagalingin ang iyong sugat, at aalis ako upang tignan ang tinatawag na Supreme Qi siya. Inilipat ang eksena sa lungsod na kung saan nakaupo ang Supreme Qi siya na sinasabi ni Lei Pao at ang mga tao na nakaluhod sa kanyang harapan. Sinabi nga dito ni Supreme Qi siya sa mga tao na mula ngayon, ang Zuan Wu sect ay nasa ilalim na ng Heavenly Emperor. Dahil sa walang magawa ang mga tao at ang mga martial artist ay sinang-ayunan nilang lahat ang pagkilala sa Supreme Qi siya. Habang pinagmamasdan ni Supreme Qi siya ang mga tao ay nasabi na lang niya na ang lalambot naman ng mga buto ng tao dito sa kaharian ng espada. Subalit bigla siyang nagulat dahil may naramdaman siyang puwersa sinyales na may dumating na malakas na nilalang. Nasabi na lang niya habang napapangiti na ang puwersang ito ay hindi na masama. Agad siyang nag-teleport upang hanapin ang dumating na nilalang at naiwan na lamang ang mga tao na nakaluhod pa din. Inilipat ang eksena sa pagdating nila Xiao Chen at Black sa lungsod ng Zuan. Nasabi pa nga dito ni Xiao Chen habang inaantok na gumamit ng ilang puwersa at ilantad ang higit pang momentum upang maramdaman ito ng taong iyon. Sa isip-isip naman ni Black habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na unti-unti na siyang nagiging tamad. Sa kabilang banda naman na kung saan mabilis na nagtutungo si Supreme Qi siya sa pananggalingan ng puwersang naramdaman niya. Nang makalapit ng bahagya ay agad siyang tumalon malapit kina Xiao Chen at Black. Naging seryoso naman ang dalawa nang makita nilang dumating na si Supreme Qi siya. Agad naman na sinabi ni Supreme Qi siya nang makita niya si Black na ang lakas naman ng Three-Eyed Wolf. Napansin naman niya si Xiao Chen kaya naman agad niya itong pinagmasdan. At sabay niyang sinabihan si Xiao Chen na kung ito ba ang kanyang alaga. Sinagot naman siya ni Xiao Chen na ito ang aking partner, habang si Black naman ay nagagalit na kay Supreme Qi siya. Tinanong naman ni Supreme Qi siya si Xiao Chen na kung sino ito at bakit ito nandito.
Sarkastiko naman siyang sinabihan ni Xiao Chen na ang Xuanwu sect na ito ay pagmamay-ari ko. Sa sinabi ni Xiao Chen ay naging seryoso ang mukha ni Supreme Chi Sha at sabay niyang sinabihan si Xiao Chen na huwag mahihiyang magsalita ng malaki. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Black na ikaw na ang bahala kung bubuhayin mo pa siya. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad naman na sumagot si Black na ito ang rurok ng kapangyarihan, hindi mo ba sasanayin ang iyong mga kasanayan. Sa sinabi ni Black ay pinagmasdan niya si Supreme Chi Sha at bahagyang nadidismaya siya dito. Nasabi pa nga niya na ang lalaking ito ay sobrang hina, at hindi ako interesado sa kanya. Sa sinabing pangmamaliit ni Xiao Chen sa kanya ay ikinagalit niya ito. Kaya naman dahil dito ay agad niyang pinakawalan ang kanyang aura dahil sa kanyang galit kay Xiao Chen at pangmamaliit nito. Sa kanyang ginawa ay napangiti si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na paanong ang likas na talento ay ang kapangyarihan ng mga bituin, ang paggising na kapangyarihan ng makalangit na paraan ay isa ring bituin, na medyo maganda, ang mga martial artists sa mystical realm ay talagang may mga natatanging kakayahan. Galit namang sinabi ni Supreme Chi Sha na kung maglakas loob kang maging casual kahit alam mo ang aking supernatural na kapangyarihan, dahil sa mga aksyon mo ay kailangan munang mamatay. Matapos niyang magsalita ay kanyang inihanda ang kanyang gagawing atake. At nang matapos ito sa paghahanda ay kanya na itong pinakawalan. Dahil dito ay sumambulat ang alon ng makapal na aura sa harap nila Black. Subalit ang ganitong atake ay isa lamang walang silbi dahil walang kahirap-hirap na inabsorb lang ito ni Black. Nang makita naman ito ni Supreme Chi Sha ay kanya itong ikinabigla. Mabilis naman na sumugod si Black sa kanyang harapan. At agad na naglunsad ng atake at sa kabutihang palad ay nagawa niyang depensahan ito. Nagkaroon ng malakas na impact na nagpa-atras sa kanilang mga sarili. Habang nagugulat siya ay sinabi niya na kung talaga bang ito ang Three-Eyed Wolf, isa itong imposible. Dahil ang isang Three-Eyed Wolf na nasa hustong gulang na ay hindi magkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Agad siyang tumalikod na sa isip-isip pa nga niya na kailangan kong tumakbo dahil hindi ko kapantay ang taong ito. Subalit ang kanyang ginawa ay mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa kanyang harapan at sinabihan siya na kung tatakbo na ba ito ngayon. Medyo parang nawala ang mukha ng Xuanji Supreme Master. Matapos siyang pagsabihan ni Xiao Chen ay kanyang inangat ang kanyang kamay. At sinampal ang pagmumuko ni Supreme Chi Sha na hindi naman niya naiwasan pa at sa lakas nito ay hindi maganda ang bagsak niya. Ikinagulat naman ni Supreme Chi Sha dahil sa simpleng sampal ng kaharap niya ay nagawa siyang ilagay sa ganitong sitwasyon. Nagkaroon ng pagkasira ang sahig at makapal na usok na may kasamang alikabok. At makikita dito si Supreme Chi Sha na nakabaon sa sahig at kanyang tinanong si Xiao Chen na kung sino ba talaga ang taong ito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na mayroon kang hindi matatag na pundasyon bagamat naabot mo na ang tugatog at pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng mga batas ng langit, sa kasamaang palad, hindi mo magawang ibigay ang lahat ng iyong lakas. Dagdag pa ni Xiao Chen na sabihin mo sa akin, sino ang Heavenly Emperor na nasa likod mo? Sa tanong ni Xiao Chen ay mayabang na sinabi ni Supreme Chi Sha na kung karapat-dapat bang malaman ni Xiao Chen ang pagkakakilanlan ng Heavenly Emperor. Sa kanyang sinabi ay sinabihan siya ni Xiao Chen na karapat-dapat sa hindi mabilang na mga mundo at langit na ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sinabi ni Supreme Chi Sha na maliban na lamang sa bumagsak na Supreme Body Cultivator. Dagdag pa niya na si Li Yunfei lamang ang karapat-dapat na malaman ang pagkakakilanlan ng Heavenly Emperor. Gayunpaman, kahit na si Li Yunfei ay dumating sa muling pagkabuhay ng Supreme Body Cultivator, siya ay kwalipikado lamang na malaman ang pagkakakilanlan ng makalangit na emperador. Ang Heavenly Emperor, ang makalangit na emperador ay ang bagong pinuno ng mga langit at lahat ng mga kaharian. Sa mga sinabi ni Supreme Chi Sha ay pinagtawanan lamang siya ni Xiao Chen. Ikinagalit naman ni Supreme Chi Sha ang ginawang pagtawa ni Xiao Chen. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hayaan mo akong magpakilala bilang Xiao Chen. At maari mo rin akong tawagin na ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat si Supreme Chi Sha at iniisip niya na baliw na ang taong kaharap niya. Nasabi pa nga niya habang natatawa na alam ng lahat na ang pinakamataas na master ng physical na cultivation ay matagal nang bumagsak, tinuturing mo ba talaga akong tanga sa mundo ng Xuanji? Sa kanyang kahanggalang pagtawa ay ginamitan siya ni Xiao Chen ng kanyang aura.
Nagtataka naman si Supreme Chi Sha na kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen bagkus ay mas lalo niyang nilabas ang kanyang aura upang malaman ng hangal kung sino ang pinagtatawanan niya. Nang maramdaman naman ni Supreme Chi Sha ang aurang pumapalibot sa kanya ay bigla na lang siya kinabahan ng husto. At nanginginig sa takot na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na ikaw nga ang Supreme Body Cultivator. Dahil sa naniwala na si Supreme Chi Sha ay agad na tinanong ni Xiao Chen na kung sino ang Heavenly Emperor. Subalit mariin niya pading itinanggi ang gustong malaman ni Xiao Chen patungkol sa Heavenly Emperor. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na dapat narinig mo na minsan kung iningatan ang dugong amoy ng buong Xuanji sa loob ng 3 taon. Sa sinabi ni Xiao Chen ay kinilabutan si Supreme Chi Sha at sabay niyang sinabi kay Xiao Chen na isa kang demonyo. Sinabihan naman ni Black si Xiao Chen na hindi ka dapat tinatawag na Tissue Supreme, dapat kang tawaging Tissue Killing God. Sa puntong ito ay hindi na kinakaya ni Supreme Chi Sha ang kanyang mga naririnig. Kaya naman napasuka na lamang siya ng dugo dito. At sinabi niya na nabago ang Heavenly Emperor, ay tinatawag itong Yan Luo. Napaisip naman si Xiao Chen sa pangalan ng Heavenly Emperor. Ipinaliwanag ni Supreme Chi Sha na sa hindi pa naganap na digmaang iyon, ang makalangit na emperador ay hindi namatay, ngunit hindi inaasahang nakaligtas. Mula ngayon, binago niya ang kanyang ulo at apelyido, at naging makalangit na emperador, at siya ay lihim na nag-iipon ng lakas na naghihintay ng paghihiganti. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung kilala ba nito si Yan Luo. Inihayag naman ni Xiao Chen na ang Yan Luo, minsan ay nagkaroon ng maluwalhating reputasyon sa mystical realm, ngunit daan-daang taon na ang nakalilipas, nahulog ito sa isang malaking digmaan. At ang malaking labanan na iyon ay dulot ni Li Yunfei. Nang marinig ito ni Black ay bahagya siyang naiinis dito. Pinutol naman ni Supreme Chi Sha ang usapan ni Black at Xiao Chen na sabi pa nga niya na pakiusap iligtas mo ang aking buhay, handa akong maging tapat sa iyo simula ngayon. May napansin naman si Xiao Chen kay Supreme Chi Sha kaya naman sinabi niya na bigla kong naramdaman na parang pamilyar ka. Nang marinig ito ni Supreme Chi Sha ay bigla siyang pinagpawisan. Inisip naman ni Xiao Chen na kung sino ang taong iyon na katulad ni Supreme Chi Sha. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na naalala ko na, ikaw pala, ang kilalang mangangaso ng bulaklak sa misteryosong mundo. Hindi mapagkakaila na takot ka sa ganito. Ang lalaking ito ay ang Flower Hunter Disciple. Ang sekta na ito ay kasuklam-suklam at kasuklam-suklam, na dalubhasa sa pagsira sa kawalang kasalanan ng mga batang babae. Minsan ay naglakbay ako sa mystical world at nakilala ko sila, at sabay-sabay silang pinapatay. Lalo namang ikinagalit ni Black nang marinig niya ang mga tinura ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na hindi ko inaasahan na magiging maayos ka, nagbago ka pa ng mukha at sumama sa hukbo ng makalangit na emperador. Medyo curious lang ako, na madali para sa isang tao na baguhin ang kanilang ulo at pangalan, ngunit paano mo mapapalitan ang lahat ng iyong likas na talento at kapangyarihan sa loob ng iyong katawan? Sinabi naman ni Supreme Chi Sha na ang lahat ng ito ay mga pamamaraan na ginamit ng makalangit na emperador, pinagkalooban niya ako ng kapangyarihan ng 7 nakamamatay na star. Tinanong din ni Xiao Chen na ang ibang tao ba ay kapareho ng iyong tinatawag na 12 general. Kinumpirma naman ito ni Supreme Chi Sha habang kinakabahan. Napaisip naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang makalangit na emperador na ito ay tila nakakuha din ng malaking halaga ng Destiny Stone, mukhang matagal na siyang nakakita ng balak. Nakiusap naman si Supreme Chi Sha na pakawalan siya ng Supreme at hayaang mabuhay. Subalit ang tulad ni Xiao Chen na ayaw sa kasuklam-suklam na tao ay hindi hahayaang mabuhay ang katulad niya kaya naman hinanda na ni Xiao Chen ang kanyang atake upang tuluyan ng mabura sa mundo ang tulad niya. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na hindi ka karapat-dapat na mabuhay. Sa ginawa ni Xiao Chen ay agad na nalagutan ng hininga si Supreme Chi Sha. Matapos nilang tapusin ang problema ng Zuan Sect, ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na umalis na tayo at ang susunod nating ayayusan ay ang Shuyo Sect. Agad na silang umalis at naiwan na lamang ang katawan ni Supreme Chi Sha na nakabaon pa din sa sahig at wala ng buhay. Makalipas ang ilang sandali ay nagtipon ang mga tao sa bulwagan ng Zuan Wu Sect. Dahil si Lei Pao na ang nakaupo bilang isang mamumuno sa sekta ng Zuan. Habang sina Xiao Chen naman at Black ay nakasakay na sa kanilang flying machine upang magtungo sa Shuyo Sect.
Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung ang Heavenly Emperor ba na iyon ay magdudulot ng hindi maganda. Sinabi naman ni Xiao Chen na mahirap makamit ang mga dakilang bagay, hindi sapat para matakot. Sinabi din ni Black kay Xiao Chen na gusto ko talagang makita kung ano ang magiging ekspresyon ng lahat kapag sinabi mo sa buong langit at kaharian na ikaw ay nagbalik bilang ang pinakamataas na cultivator. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na darating ang araw na iyon. Inilipat ang eksena sa Shuyu Sect na kung saan kasalukuyang sinasalakay ito at ang dating kulay ng tubig ay napalitan ng kulay pula. Sa loob naman ng pangunahing bulwagan ng Shuyu Sect, ay nagulat ang mga alagad sa ginagawa ng Supreme sa kanilang master. Walang kahirap-hirap ng sinakal ang kanilang master nang walang kalaban-laban. Sinabi din ng Supreme na ito sa master ng Shuyu Sect na kung ito na ba ang iyong Supreme Swordsman, na hindi makatiis ng isang suntok. Habang nahihirapan naman ang master ng Shuyu Sect na ang lakas ng loob mong sirain ako. Dagdag pa niya na ang sekta ng Shuyu, makakasira lang ng clan, ngunit hindi sumuko. Bahagya namang natawa ang Supreme na ito sa pagiging matibay ng babae na nasabi pa nga niya na isang babaeng dugong bakal. Sinabi din ng mga alagad na sa Shuyu Sect, meron lang pagkalipol pero hindi sumusuko. Nang marinig ng Supreme ang mga tinura ng disciples ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang kahilingan mula sa makalangit na emperador ay supilan ang kapangyarihan ng sekta, hindi upang lipulin ang lahat, ito ay medyo mahirap hawakan. Matapos niyang mag-isip ay binitawan niya na ang master ng Shuyu Sect at sinabihan niya ang kanyang mga alagad na ikulong ang lahat sa sekta ng Shuyu. Agad naman na sinunod ito ng kanyang mga alagad habang nagugulat pa ang mga disciples ng Shuyu Sect. Walang nagawa ang mga disciples ng sekta sapagkat wala naman silang laban ngunit malaking tanong sa kanila na kung bakit hindi sila pinatay na dapat ay lalaban sila ng hindi sumusuko. At sa puntong ito ay tuluyan ang nasakop ng Supreme na ito ang Shuyu Sect. Bigla namang tumunog ang kanyang communication stone. Na agad niyang tinignan nang makita niya ang mensahe ay nasabi na lang niya na ang ikapito ay namatay na, talagang walang kwenta ang katulad niya. Dagdag pa niya na ito ay basura lamang, sa kabutihang palad ay itinapon sa mga kamay ng makalangit na emperador, ngunit sa huli ay hindi makaakyat sa kubyerta. Dumating naman ang alagad at sabay niyang sinabi sa Supreme na kung ano na ang kanilang susunod na gagawin. Sinabi naman ng Supreme na bantayan lang ang Water Moon Sect susunod, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay para sa mga tagubilin mula sa makalangit na emperador. Na agad namang sinunod ng alagad ang sinabi ng Supreme Tianjiang. Sa loob naman ng misteryosong espasyo na kung saan nandito ang mga Supreme upang magkaroon ng pagpupulong sa nangyayari sa labas, ngunit wala pa ang ibang mga Supreme. Na dito nga ay tinanong ng Elder Supreme ang Fire Supreme na kung ano sa tingin niya ito. Agad naman niyang sinabi sa lahat na kung gustong lumaban ng Xuanji, ay lumaban, hindi ko kayang huminga ng ganito. Nang marinig naman ito ng lahat ay napaisip sila habang ang Elder Supreme naman ay makikitang hindi sang-ayon dito. Sinabi naman ng isa na ang gulo ng buhay bakit brother, tsaka, hindi naman siguro tayo kalaban ng misteryosong mundo. Nagalit naman ito nang makita niya ang nagsalita na sabi pa nga niya na natatakot lang ako kapag nakikita kita. Dahil duwag ka, sinabihan naman siya na ilang oras na ang nakalipas, ipinatawag ng Supremong Yunfei ang isang malaking bilang ng malalakas na lalaki upang patayin ang mga tao mula sa labas ng teritoryo. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng isa ay natahimik na lamang ang mga martial artist dahil kung ganun ang kaso ay hindi makakarating si Supreme Yunfei o kung sa atin ay presidente. Dagdag pa ng lalaki na ang buhay ng kamatayan ng kataas-taasang Yunfei ay hindi tiyak. Ang Sword Realm at Jotian Realm ay dumanas ng malaking pagkawala sa sigla, ngunit sa sandaling ito, isang malakas na lalaki ang lumitaw sa Zuan Realm. Ngayon tatanungin ko kayo gusto nyo bang lumaban, at kung mananalo ba kayo? Sinabi naman ng Fire Supreme na hindi ako mananalo, ngunit hindi ko rin kayang tiisin ang duwag na ito. Wala na lang masabi ang mga master sa mga sinabi ng Fire Supreme. Sa kaguluhang nangyayari sa labas ay hindi na mapakali ang mga masters at dahil ito sa kagagawan ng Heavenly Emperor. At sa kasong ito ay gustong pabagsakin ng Heavenly Emperor si Li Yunfei na pinakamataas sa buong kaharian. Ngunit walang kaalam-alam ang lahat na ang kataas-taasang body cultivator ay bumalik na at nagsimula ng kumilos sa buong kaharian at inaantala ang pagsakop ng Heavenly Emperor. Si Supreme Li Yunfei at Xiao Chen ay ang namumuno sa buong kaharian noong hindi pa namatay si Xiao Chen.
silang dalawa ang tinaguri ang pinakamalakas sa kasaysayan ng Siyam na Kaharian. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Chris Day Allison from Tagangod, Davao del Norte. Harvey Lopez, Harry Lopez, Hazel Lopez, Arvin Lopez, maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.